Hello mga students, good morning, good afternoon, good evening. Pag-usapan po natin sa video lecture na ito ang impairment of assets under PAS 36. Okay? Please take note that when we had a discussion on financial instruments, may naka-incorporate din po doon na impairment. But we are referring to those financial instruments, no, mga financial assets na under the scope of PFRS 9. So, etong P etong PAS or PAS or IAS 36, impairment of assets, no. Kung pinag-uusapan po natin yung PFRS 9 as mga financial assets, we can say, can we say that PAS 36 covers impairment ng mga non-current assets? O meron naman pong nakalagay na scope, okay, doon sa standard kung ano-anong mga assets ang pwedeng i-cover nitong PAS 36. Okay, so yun po yung aalamin natin, kasi not necessarily um, non-financial assets. Okay, pero bago natin pag-usapan kung ano-ano po ba na mga assets yung pasok sa standard na ito, ano ba ang objective natin for PAS 36? Okay. So, ito po malinaw. Hinighlight ko po yung mga importanting phrases, terminologies, words na dapat po ninyong tandaan. Okay? Kasi kinakailangan po na yung assets natin should not be carried, okay, no more than their recoverable amount. Okay? So, i-introduce sa atin itong term na recoverable amount. Pero ano po ba yung recoverable amount na ito? At ano po ang nagiging basis for determination of the recoverable amount? Yan po ay isa sa mga i-discuss natin at bibigyan po natin ng illustration. Okay? Now, kasi 'di ba, yung ating mga assets kinikerry natin sa libro at the carrying amount. Okay, kaya nga sinasabi natin na carrying value. And for example, yung ating property, plant, and equipment, no, items of PPE. The carrying amount is the cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. So yun po yung ating carrying amount. Now, dapat daw hindi bababa, no? Okay? Uh, sabi dito, no, the are assets are carried at no more than their recoverable amount. So, kapag class, no, yung carrying amount exceeds, okay, the recoverable amount, magkakaroon po tayo ng impairment at i-recognize natin yung impairment loss na ito in the profit or loss section. Okay? Kasi sabi dito, although hindi ko na underline or hindi ko na emphasize, an asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds, take note po nitong term, exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. Okay? So, ngayon pinakatatandaan po ninyo, kapag meron tayong kapag given parehas yung carrying amount at saka yung recoverable amount at mas malaki yung carrying amount sa recoverable amount, meron po tayong i-recognize na impairment loss kasi yung asset na yun ay impaired. Okay? Parang sinasabi natin, ang halaga sa libro ng aking asset ay 150. Pero yung totoong value na lang talaga niyan, yung recoverable amount is 100. O sobra-sobra yung measurement mo. Ibaba mo from 150 to 100 ito. Okay. Now, kadalasan class, no, ang topic na ito on impairment ay nai-incorporate sa discussion ng PPE right after lahat ng mga discussions na. Pero mas maganda na mapag-usapan ito after the discussion of your intangible assets, after the discussion of your investment property and other related topics, no? Kasi nga hindi lang naman po PPE ang kino-cover nitong standard na ito. So eto na nga, ano-ano ba ang scope nitong standard na PAS 36? So this
shall be applied in accounting for the impairment of all assets maliban sa mga sumusunod. Eto exception ha. Kapag hindi po ninyo dito makikita, syempre, pasok yan sa scope ng ating standard na ito. So definitely, we are not recognizing, hindi po saklaw ng PAS 36 yung inventories. Kung sakali man po the cost is, 'di ba, meron tayong LCNRV that is covered by PAS 2 on that separate standard. Meron tayong contract assets arising from revenue from contracts with customers, IFRS 15, that is accounted for separately. Yung mga deferred tax assets under PAS 12, hindi po kasama sa scope nito. Yung mga assets arising from employee benefits under PAS 19, tignan ninyo ito. Financial assets that are within the scope of IFRS 9, investment property na measured at fair value. Kasi tatandaan po ninyo for PAS 40 investment property, we have previously discussed that subsequent measurement can be carried using the cost model or the fair value model. So pag carried siya at fair value model, hindi po natin i-apply yung PAS 36. Okay? Biological assets. Kasi sa PAS 41, the measurement of biological assets are fair value less cost to sell. Mga contracts within the scope of insurance contracts, IFRS 17, at yung pinag-usapan din natin separately, yung medyo mainit-init pa, yung PFRS 5, non-current assets held for sale. Okay? Or mga disposal groups classified as held for sale. So, bakit? Simply because they are covered by another standard at naka-identify naman dito. That is why scope out po sila nitong standard na ito. Now, kaya nga sinasabi ko kanina, hindi po automatic na atong PAS 36 covers non-financial assets because this also applies, sabi sa paragraph 4 ng standard, it also applies to financial assets classified as yung mga investment in subsidiaries, investment in associates, and investment in joint ventures. Okay? So hindi po matik na financial assets ay under siya ng IFRS 9. Pag pinag-usapan po natin yung financial assets na ika-classify natin under these categories, pasok po siya sa PAS 36. Okay? So yun po proceed na tayo. I think we don't need to define anymore because doon pa lang sa objective, klaro naman nagkakaroon tayo ng impairment loss pag yung carrying amount exceeds the recoverable amount. Kaya kanina hindi ko in-emphasize kasi we are more of the objective. Pero ngayon, eto na. Okay? Nakalagay pa sa separate standard, separate paragraph. Now, alam naman po natin kung ano yung carrying amount. Pag-usapan po natin, ano naman yung recoverable amount. So, pag sinabi natin na recoverable amount, this is the higher amount between the fair value less cost of disposal, cost to dispose, cost to sell, and its value in use. So meron po tayong pinagko-compare dito. Ano ba yung fair value less cost to dispose mo at ano ba yung value in use? Mamaya separately i-define po natin ano yung fair value, ano yung cost of disposal, ano yung value in use. Okay? So that is our guidance dito sa PAS 36. And the basis for our computation kung meron ba tayong impairment loss. Now, when do we assess? Kasi we are testing for impairment But when do we assess? Sabi dito sa paragraph 9, at the end of each reporting period. Whether there is any indication that an asset may be impaired. Kung may ganoong indication, okay, we will estimate the recoverable amount. Kasi nga, compare natin yung carrying amount sa recoverable amount. Dapat yung carrying amount ay hindi lalagpas sa recoverable amount. Kasi the moment na lumagpas yon,
may impairment loss tayo. Okay. Now, ano-ano po ba ang mga indicators na ito? Kasi sinasabi ng standard, let us assess and check yung mga indicators. Now, we can categorize the indicators from external sources and internal sources. Unahin po natin yung external sources. At ito po ang mga sumusunod. No? Hinighlight natin by using a different font color para ma-capture yung parang ah meaning nitong mga items na ito, nitong mga indicators na ito. For letter A, may mga indicators na bumaba yung value ng asset and yung decline na yun ay significant. Okay? That would be expected as a result of the passage of time or the normal use. So, tignan natin and let us compute for the recoverable amount kung meron tayong indicator. Significant changes, no? Significant. Tapos adverse pa yung effect in relation to technological, market, economic, or legal environment kung saan nag-ooperate yung company or in the market to which an asset is dedicated. Okay? Yung market interest rates mo or other market rates, have increased during the period and it will likely affect the discount rate na ginagamit in calculating the asset's value in use. For this, please take note, nag-increase yung discount rate na ginamit. Okay? So, eto yung tandaan po ninyo for letter C. For letter D, carrying amount ng net assets ay more than its market capitalization. Okay? So, these are your external indicators. Now, pagdating sa internal indicators, eto naman, merong evidence ng obsolescence or physical damage. Siyempre, internal, masasabi mo, makikita mo kasi ikaw mismo nakaka-witness eh. Etong isa, external, beyond the control of the company. O eto, you can observe it from within the entity. So, evidence of obsolescence or physical damage, significant changes with adverse effect din. No, bakit? Ginamit with an asset is used or expected to be used and this may include idle kasi hindi mo na ginagamit yung asset. You have plans to discontinue or restructure yung operations. So affected yung mga assets na yon. You are planning to dispose the asset or you are reassessing the useful life of that asset. Na dati indefinite siya, ngayon finite na. All right? Kasi if you remember when we discussed um, past 38 on intangible assets, di ba? Meron tayong mga intangible assets with indefinite useful life and we are assessing it, testing for impairment, di ba? Dito, nagkaroon tayo ng assessment tapos from indefinite naging finite na. Tignan din natin. Assess natin, baka meron tayong impairment. Tapos, evidence din from internal reporting na masaklap, masaklap yung economic performance ng asset na ito. Worse than expected. So these are impairment loss indicators. Now, sabi dito hindi lang naman 'yan. The entity may be able to identify other indications na impaired siya. Okay? So, in making the assessment, sabi dito, materiality has to be considered. Okay. Now, so sinasabi natin yung recoverable amount is this higher between the fair value less cost to dispose and the value in use. Now, take note pakitandaan po nitong mga ito. Sabi kasi dito, it is not always necessary na i-determine natin both amount. If either of this amount exceeds the carrying amount, hindi po impaired yung asset. Okay? Kasi take note in computing for the recoverable amount, we should consider the higher between the fair value less cost to dispose and then the value in use. So kung alin man dyan ang mas malaki at mas malaki siya sa carrying amount, wala po tayong impairment na i-consider. And we do not need to estimate the other amount. Not necessary na siya. Okay, next. Sometimes daw, it will not be possible to measure the fair value less cost to dispose.
Kung hindi posible na i-measure natin yung fair value less cost to dispose, gamitin natin yung value in use. Yun lang naman ang sinasabi ng paragraph 20. Sa paragraph 21, okay, if there is no reason to believe daw na yung value in use materially exceeds the fair value less cost to dispose, di gamitin natin yung fair value less cost to dispose, or less cost of disposal as the recoverable amount. Okay? So, take note po. Basta ang sinasabi dito, in summary, hindi mo kailangan na i-compute parehas. Okay? Kung mas mataas yung isa, sa carrying amount, wala tayong impairment. Kung hindi available yung value in use, gamitin mo yung fair value less cost of disposal and vice versa. Okay? So, yun lang naman, Now, ano sir yung fair value less cost of disposal? Dalawa yan, ha? Fair value tapos cost of disposal. Plus, in determining the fair value, please refer to IFRS 13, fair value measurement. May mga levels of, yan may hierarchy. Ano ang magiging basis natin ng fair value? Level 1, level 2, level 3. Okay, but we will not cover it in this discussion because ang focus natin ay past 36. Probably, in the future, I will be preparing a separate discussion for IFRS 13. Okay? Pero, papaano naman yung cost of disposal? Ito yung sinasabi ng paragraph, The cost of disposal includes such examples, Legal cost. Ano naman ito, Self-explanatory naman, kaya no need for us a detailed definition. The cost to dispose the asset or cost to, sell, means kung ibebenta mo, the cost to sell the asset. So this may include legal cost, stamp duty and similar transaction taxes, cost of removing the asset, dismantling the asset, Kung meron kang asset retirement obligation, Okay? Direct incremental cost to bring an asset into condition for its sale. Kung ibebenta mo siya, yung mga directly attributable cost. Okay. Yun nga lang, ang sinasabi ng standard, termination benefits, cost associated with reducing or reorganizing a business, ay hindi po direct incremental cost to dispose the asset. Okay? So, patake note po nitong mga items of cost of disposal, ha? Now, yung value in use naman, ang definition niyan, sa standard is the present value of future cash flows. And when we say future cash flows, may inflow, may outflow. Okay? That are expected to be derived from the asset or kaya naman yung mga CGU. Now, sabi ng paragraph 31, the estimation of the value in use involves the following steps. In-estimate natin yung cash inflow, cash outflow, and then applying the appropriate pre-tax discount rate. Okay? So dito, may present value. So alam nyo na, may computation tayo ng present value. But again, for the purpose of computing the present value, yung discount rate na ginagamit natin ay pre-tax. Okay? Now, eto, Kasi 'di ba, halimbawa, for PPE at saka yung mga intangibles na carried at the revaluation model. So, sabi doon, yung cost, less. Syempre, yung revalued amount, 'di ba? Kung magkano man yung updated because of the revaluation. Less accumulated depreciation and accumulated impairment loss. So yung impairment loss daw, nire-recognize natin yan sa P&L, maliban na lang if the asset is carried at the revalued amount. So we will apply that model. Okay? Then, syempre, kung in-apply natin yung revaluation model, tandaan po natin, may mga limitation tayo in recognizing kung impairment loss ba yan. Kasi baka mamaya, lumagpas ka na sa dapat na limit. So, kung sakali man, meron tayong mga revaluation decrease yan. And vice versa, pag may mga reversal, tignan natin baka reversal of a previous revaluation, So, meron tayong limitation. Anyway, mamaya sa ating mga illustrations, mako-cover naman natin ito.
Okay, next. Kapag katapos na po natin, no, after we recognize the impairment loss, syempre, naibaba na natin sa recoverable amount yung value ng asset. Syempre, mababago yung depreciation mo. Okay? And tignan din natin, baka nabago din yung estimated useful life. And in that sense, no, we will compute for the new or revised depreciation accordingly. At ang sinasabi naman kasi ng standard, no, it is considered as a change in accounting estimate under the scope of past it. Okay? So, recompute tayo. Mababago kasi. Now, ito illustration. Si ABC Company is into exploration. Okay? Mining. So, nag-extract siya ng mga natural gas and oil at meron siyang drilling platform. Now, take note na itong drilling platform na ito ay hindi po ito under the scope of PFRS 6. Mga exploration and kalimutan ko na tuloy yung complete na title. Hindi po natin ito kino-consider ng mga expenditures under PFRS 6. So ito po ay under the scope of PAS 16, yung drilling platform. Now, di ba, in-explain naman natin before na meron tayong retirement obligation, yung ARO, which is yung you are required, no? Di ba, if you remember, may mga provision tayo for dismantling or restoring the place in the original as if hindi ka present dyan for the past years. So kasama yun sa kinakapitalize natin sa asset, di ba? So dito sa example, required ka to remove and dismantle the platform at the end of its useful life. So included in the accounts yung cost of removal and dismantling and uses this as the basis for its depreciation. Now, ni-review ni company yung kanyang mga accounts to assess kung may impairment ba sa value ng drilling platform. At that time, yung carrying value ng platform ay 6 million. Tapos nagkaroon ng offer na sige nga, bilhin ko ito. Coming from another oil company, bilhin natin yan at 5.6 million. Kami na po ang bahala sa cost of dismantling, cost of removal, cost of dismantling. Okay? The present value, kung sakali man, gagamitin ko ipagpapatuloy at i-decline ko yung offer na yon, ang present value ng cash flow ay 6.6 million. Okay? And the carrying amount for the provision for removing and dismantling the asset ay 1.2 million. Okay. So, papaano po ito? Ano ang gagawin natin? Now, class, take note of the amounts. Siyempre, kasi yung mga comparison natin, siyempre sa recoverable amount, higher between the value in use at saka yung fair value less cost to sell or cost to dispose. And then, kung ano yung higher, compare natin sa carrying amount. O dito, upon assessment, ang fair value less cost to sell mo or cost to dispose mo is 5.6 million. Net na po ito ha, kasi fair value less cost to dispose. Wala kang i-dispose, sila na yung bahala. So, ito na mismo yung FVLCS mo. Fair value less cost to sell or fair value less cost to dispose. Okay. Ang value in use mo, present value, di ba? O, ito yung present value mo. Estimated cash inflow. Okay? Tapos, kung meron kang, tawag natin dito, value in use gagamitin mo ito yung maasahan mo, and then yung carrying amount, which we consider in this case as the present value din, is 1.2. So, ibabawas din natin yan. Hindi mo yan ibabawas doon sa 5.6 ha, kasi in the continuing use, kasi nga, value in use, pag ginamit mo, ito yung cash flow mo, less, syempre yung cost to dispose. Okay? Eventually. Kasi gagamitin mo siya. So, 6.6 minus 1.2, yung value in use mo ngayon ay 5.4. So, you compare which is the higher amount. E di syempre, yung fair value less cost to dispose. So, 5.6. Ngayon, i-compare mo siya sa carrying amount ng asset, 6 million,
O mas malaki ngayon yung carrying value or the carrying amount, it exceeded by 400,000. Therefore, we will need to recognize an impairment loss in the amount of 400,000, and this is your journal entry. You will debit impairment loss and credit accumulated depreciation. Okay? Now, after, sinabi natin, di ba kanina, after that, bago na yung ating depreciation. Okay? Assess din natin yung useful life. Okay? So, ito yung basis natin, reference natin. Yung guiding principle natin for past 36 impairment loss recognition. Now, let's have another illustration. So, si DEF Manufacturing Company, gumagamit ng mga machineries in its operations. Binili yung machinery on January 1, 2018. Nagkakahalaga ng 550, may estimated useful life na 8 years, may residual value na 50,000. Ang gamit niyang method for depreciation ay straight line. Okay? As a result of a recent development in technology, inassess ni company for possible impairment. Now, excuse me. At the end of 2019, 2 years after. Okay. Excuse me. At the end of 2019, it is estimated that total remaining cash inflows attributable to the assets are estimated to be 600,000. Okay? Estimate ng remaining cash inflow. Pero yung 600 na yon, 100,000 at the end of each year. While total cash outflow ay 54,000 a year. Okay? Now, based on current prices and the condition of the asset, ang estimate ng fair value ay 200,000. Okay? And the disposal cost is approximately at 25,000, and the company will use 10% as the appropriate discount rate. Okay. Now, so, tandaan po ninyo, hinighlight natin itong mga dates and cost and other crucial information o dito in the computation of your carrying amount. Tignan po ninyo for December 31, 2019. Kasi dito tayo merong info about what? Yung value and use and the fair value less cost to sell. So binili mo 2018 beginning, end of 2019 na to. So may 2 years na. So syempre, we need to compute for the accumulated depreciation for 2 years. So eto siya. Okay? 550 minus 125. Okay? Nakukuha ba? Bakit? 550,000 minus 50,000 divided by 8. So, ang annual depreciation mo ay 62,500. Di times 2, tama naman, 125. Alright. So, I think this is not difficult to assess. Now, dito naman tayo. Computation ng value in use at saka yung fair value less cost to dispose. Plus, in computing for the value in use, unahin natin kasi medyo kailangan nating i-compute yung present value. Tandaan po ninyo yung discount rate. Okay? So, syempre sa inyong mga calculator, 1.10 divide. Syempre, nag-lapse na yung 2 years. So, yung remaining years dito ay 6 years. So, yung period mo ngayon, hindi 8 kung hindi 6. Okay? So, 1.10 divide equals. Basta 6 na equals, no? O, yun yung present value factor for single payment na pwede natin magamit dito sa residual value. Kasi 'di ba, at the end of its useful life, meron tayong 50,000. So ang tendency dito is makakalimutan mo itong 50,000 residual value. Tandaan po ninyo, cash flow pa din 'yan. Okay, hindi lamang itong 100 minus 54 na neto ay 46, no? In the continuing use. Siyempre sa paggamit mo in the future, kasama pa ito. Meron kang expectation ng residual value.
na mababayaran or matatanggap mo. Okay? Or hindi mababayad sa or matatanggap sa kung hindi. No, kung meron kang amount na 'yon. All right? So, pag kinompute po ninyo 'yon, syempre, paki-verify, paki-confirm, but this should be your amounts. Kasi kung nanggaling ka sa present value factor ng single payment, di -1 divided by 0.10, present value factor naman yun ng ordinary annuity, kasi end of each year naman ang cash flow eh. So ordinary annuity yon. So times, magkano yon? Ang neto natin ay 46,000. Ito yung kalalabasan. So in computing for the total value in use, ang value in use mo ay ito, 228,565. Okay? Samantala, for the fair value less cost of disposal, ang fair value mo given at 200,000, okay? Ang disposal cost 25, di yung fair value less cost of disposal ay 175. So, anong gagamitin natin? Etong 228,565, higher amount. Now, after that, we will compare it to the carrying amount. Ano ang mas malaki? The carrying amount exceeds the recoverable amount and therefore, itong excess will be recognized as an impairment loss. Nakukuha po ba? So, I hope this is clear. Now, ito yung ating journal entry. Yan naman yung ating, tandaan ninyo ha, impairment loss, debit. Yung credit mo, accumulated depreciation. No? Nakasama yan. Siyempre kung intangible asset yan, accumulated amortization naman. Kasi nga, pwedeng ano yan accumulated depreciation and accumulated impairment loss. Magkasama na sila doon. Okay, another illustration. Ang equipment, nagkakahalaga ng 2.4. Accumulated depreciation mo, 600,000. So, tested for impairment. Ang fair value less cost to sell, 1.1. Yung value in use, 1.2. It is further determined that the remaining useful life is 6 years. So, madali-dali na siya, no? Na kung nakukuha nyo na yung concept, so eto mas mabilis na itong i-compute. 1.8 yung carrying amount, no? 2.4 minus 600. Tapos given 1.1 at saka 1.2, wala ka nang kailangang i-solve pa. Higher amount is 1.2. Compare mo sa 1.8, therefore, you have to recognize an impairment loss of 600, which is the excess of the carrying amount over its recoverable amount, which in this case is your value in use. Alright? So, I hope maliwanag po ito. Okay. Thereafter, yung depreciation mo divided by 6 years. Wala naman tayo ditong change in accounting estimate in the, wala namang sinabi na nagbago. But anyway, accounting estimate, prospective lang naman ang ating application doon. Okay. Reversing an impairment loss. Ang sinasabi kasi ng standard class, reverse natin yan. Okay? Kung merong indication na, okay, wala wala nang impairment, Impairment may no longer exist or may have decreased. Pero syempre other than goodwill ha. If any indication exists, estimate natin yung recoverable amount. And then baka kasi may pwede tayong ma-reverse na impairment loss. Pero kailan ba natin nasasabi na may reversal ng impairment loss? Okay? Before we proceed to answer that question, eto muna yung ating mga indicators, na baka may reversal. Okay? Kabaliktaran naman, In reference to that external and internal sources of information, yung mga impairment loss indicators natin, eto naman, kabaliktaran. Yung value ng asset mo nag-increase significantly. Kanina decrease, di ba? Tapos, kung kanina adverse yung significant changes in the technological, economic, legal environment, ngayon naman favorable. Kanina adverse, ngayon favorable. Tapos, yung sa discount rate, kung kanina nag-increase, ngayon naman nag-decrease. Okay? That will affect the calculation of the asset's value in use. Kasi 'di ba sa value in use, we are using the discount rate. Okay? So, eto, pag may mga ganitong indicators, assess natin baka merong reversal.
syempre, kukumpute kasi natin yung recoverable amount. For the internal sources, favorable din yung effect, no? Okay? Halimbawa, may improvement, no? Enhancement sa performance or restructuring, no? Na okay siya. Favorable sa company. May medyo maganda yung naging economic performance ng asset. So we are expecting that it will be better than expected. Okay? So as you can see, it's just the other way around. Okay. Now, yung increased carrying amount class, no? And of course, no, other than goodwill, it is attributable to a reversal of an impairment loss, no? Pero provided hindi dapat tayo doon lalagpas sa carrying amount, no? Had walang impairment loss na nangyari in the past. So parang yung original cost, no, original na depreciation, okay? Kung ipa-plot natin yan sa graph, tuloy-tuloy mo yan. As if walang nangyaring depreciation, impairment loss in the past. So dapat hindi lalagpas yung reversal ng impairment loss doon sa carrying amount, no? On the period kung nasaan na tayo. Okay? Magko-compute ka ng recoverable amount. Tapos tignan natin, compare natin. Kung walang nangyaring impairment, nasa magkano na kaya ngayon yung carrying amount ng original cost? So kung sakaling yung reversal ay lumagpas doon, we can only recognize yung hanggang doon sa carrying amount. Okay? Saan natin ilalagay? Sa P&L. Okay? Plus, maliban na lamang kung yung asset ay carried at ay revalued amount, in excess of that, we will consider as a revaluation increase. No? Kasi pag revaluation model. Pero pag cost model, hindi po natin i-recognize yung excess. Okay? So, class, no? Pause muna tayo sa video lecture na ito. Let's have a quick break. Let me continue my discussion sa susunod na video lecture. Okay? Para may pause muna tayo. So, I will see you immediately on the next video lecture. All right? So, bye-bye.